Sa anumang selebrasyon, mahalaga ang papel ng mga kinukuha nating suppliers para matiyak na mapaganda ang selebrasyon o okasyon. Pero paano kung ang supplier na kinuha, palpak na serbisyo ang napala? Yan ang inilapit sa atin ni Charina Malundas at bibigyan natin ng payong legal. Attorney, nag-celebrate ang 18th birthday anak ko at ang kontrata ay nagkakahalaga ng 300,000. Pero 2 weeks before the event, hinihingan kami na additional ng 160,000 dahil kulang daw yung sa budget. Okay lang po sana, attorney. Kaso, sumakit ang mga tiyan ng aking bisita at ang iba ay hindi pa lahat nakakain dahil yung 220 packs na napagkasunduan ay 180 plus lang ang umatid na bisita. Aside from that, may mga suppliers na hindi nabayaran. Attorney, nakapunta na rin kami sa kanilang barangay para i-report ito. Humarap naman po ito ng 2 beses pero yung last ay hindi na. Meron na rin po kaming CFA para rito. Ano kaya magandang hakbang o legal na aksyon ang gawin namin after po nito? Dahil kayo ay may kontrata at hindi tumupad ang event management team, maaari nyo silang kasuhan ng breach of contract at maaari kayong humingi ng damages para sa inyong mga binayaran dahil sa kanilang paglabag sa inyong kontrata. Ayon sa Article 1117 ng Civil Code, may 3 options kayo in case of breach of contract. Una, pwede kayong mag-file ng kaso upang ibalik sa inyo ang inyong ibinayad. Ang tawag po dito, rescission. Pwede din kayong mag-file ng specific performance upang pilitin silang tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng inyong kontrata. At pangatlo, pwede kayong humingi ng damages kakibat ng alinman doon sa naunang 2 options. Base sa inyong kwento, ang pinakatamang option ay magsampa kayo ng kasong specific performance upang pilitin silang tumupad sa kanilang tungkulin o obligasyon sa inyong kontrata. At humingi din kayo ng damages laban sa nasabing events company upang maibalik sa inyo ang mga binayaran ninyong suppliers dahil sa ginawa nilang paglabag sa inyong kontrata. Hindi po ito kailangang idaan pa sa barangay dahil hindi naman po kayo magkapitbahay lamang na merong hindi pagkakaunawaan. Ang kaso pong ito ay direct filing sa hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.